people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, isang magandang umaga sa atin lahat, mga kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, gusto ko rin magpasalamat muna sa lahat ng walang sawang tumututok at tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, syempre, Miss International, mamaya na ang coronation night. So, anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Yo! So, yun nga. So, excited ako para sa Miss International, para sa mga kandidata nila dito. Napaka-successful ng kanilang preliminary competition. At eto na nga, mamaya na kokoronahan na kung sino ang magiging bagong Miss International. Ang tanong ng lahat, Angelica Lopez, makuha kaya ang corona? Diyos ko, medyo mahirap to para kay Angelica, pero syempre nakita naman natin yung kandidata natin na talaga namang palaban at talaga namang masasabi ko ay ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Enough na para sa akin yung masabi ko na lumaban dito si Angelica. Kasi nakita naman natin from the start ng competition ay talaga naman, oh my gosh, ang bongga dito ni Angelica Lopez. Tapos, ang masasabi ko din ay depende na lang yan sa performance niya mamaya. Malay ninyo, mag-shine ang ating pambata dito sa Miss International. So, doon naman sa nagsasabi na ko, hindi yan mananalo. Guys, hinay-hinay lang. Malay naman natin. Ako, ang tansya ko talaga kay Angelica ay makakarating yan hanggang top 5. Kakayanin niya yan. Pero, Diyos ko, eto nga, mamaya kasi ang ano niya nila ay top 20 format, top 20 tapos top 8. Di ba? Hindi ko alam kung may top 12 pa eh. Parang feeling ko, top 20, top 12, top 8. Tapos ayun na, announce na kung sino yung top 5. Oh my gosh, nakakakaba. Sana makaabot talaga si Angelica sa dulo ng competition. At sabi ko nga, ang tansya ko sa kanya ay baka mag-back-to-back tayo ng third runner-up. Diba? So ako happy na ako doon. Kung hindi man siya magtitulo ng Miss International, magiging happy ako for Angelica na maging part ng top 5 dito sa Miss International. Samantala, nandyan din si Nicole Borromeo para magbigay ng corona at sash doon sa magiging third runner-up. Ang tanong, si Angelica kaya to, malay ninyo, back-to-back. Doon nga sa Miss Globe na back-to-back natin eh. Don't underestimate yung gandang binibining Pilipinas. Diba? So, kaya nila yan. Anyway, good luck kay Angelica at mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Mamayang 5 p.m. mapapanood ninyo ang Miss International. So, sa mga nagtatanong sa akin. So, good luck! At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Power Mucha ng Pilipinas and Third Continental 2024, Eliza Marie Redondon. Ready na para sa laban niya. So, tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang susunod ng Miss and Third Continental ng Pilipinas? Well, depende yan. So, dito sa Miss Intercontinental, mahirap talaga kumuha ng corona. Diyan, sinuwerte tayo dahil meron na tayo, kung di ako nagkakamali, 2 reyna, di ba? Dahil noong 2018, di ba, nakuha natin yung kauna-unahang corona ng Miss Intercontinental, tapos nasundan uli noong 2022. Tama ba? Tapos, malay ninyo, siya na, di ba? So, last year, maganda din yung naging natin, laban natin. Yan, umabot tayo sa semifinals. Medyo mahirap kasi yung labanan dito sa Miss Intercontinental, yung cut.
Kasi parang top 20, tapos parang biglang kukuha ng 5, ganon. Diyos ko, nakakakaba yun. Pero malay ninyo, maganda ang ating pambato at parang feeling ko kayang-kaya niya ang Miss Intercontinental. And good luck kay Alyssa. So yun, maganda kaya si Alyssa. Bet ko siya. Charot. So yun, bet ko siyang palitan. Charot. Anyway, good luck kay Alyssa. Mabuhay ka. And then, para sa sumunod natin, chika, ito talagang bet na bet ko, si Kurt Bondat. So, patuloy na lumalaban para sa titulong Mr. World. So, Mama Sam, tingin mo, siya kaya ang tanghaling Mr. World niya yung taon na to? Well, isa din to si Kurt. Nako, natutuwa ko kay Kurt kasi parang nakita natin na talagang lumalaban naman talaga ng bonggang-bongga ang ating Kurt, di ba? Sa competition na to at prepared ang lolo mo. Ayun, so napaka-sexy, napakaganda ng katawan. Gusto ko yung mga legs niya. Ang kinis, sobra. Ay, nako, panalo. Anyway, doon sa nagsasabi na kung mukhang mahihirapan nga daw kumuha ng titulo, eto dito si Kurt sa Miss World kasi nga daw, gawa nga daw yung mga issue na lumalabas ngayon about Kun An. Diyos ko naman, ewan ko kung makaka-apekto yun sa kanya, pero ang alam ko, basta gawin lang niya yung best niya dyan sa Mr. World, di ba? Mr. World, I think papalo naman niya ng bonggang-bongga. So naniniwala naman ako na bago naman nila isalang yan, na-check na nila yung credential ng isang kandidata at parang feeling ko naman, wala namang pinapakitang mga si Kurt, yung mga ang tawag dito, masiselan na bagay na ginagawa niya behind the camera, di ba? So, yon. So, ang akin, I think, it doesn't matter. So, basta ipakita lang niya yung galing niya, ipakita lang niya yung best talaga niya para alam mo yun, makita ng organization ng Mr. World na siya ang dapat bigyan ng titulo dito. So, don't worry guys, kaya niya yan. Diba? So, good luck kay Kurt. So, si Kurt naman ay parang feeling ko, aariba yan ng bonggang-bongga dahil sa kagwapuhan na meron siya. Diba? So, yon, good luck. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, preliminary host ng Miss Universe, inireveal na. Ito nga ay si Arbony at saka si Shayness, ang reigning queen ng Miss Universe. So, Mama Sam, anong chika mo dito? Bongga. Magaling naman si Arbony the way kung paano siya mag-deliver ng mga pag-host niya, di ba? And then, nasahasa na sa Pilipinas ng bonggang-bongga. So, naniniwala ako na si Arbony ay kayang-kayang dalhin ang preliminary ng Miss Universe bilang host, di ba? So, nakakatuwa kasi yung queen na nung nakaraan saka ngayon ay ayan. Pero syempre, ang mas nakakatuwa, at least naimbitahan ng Miss Universe si Arbony. Kasi di ba, may mga chika-chika na hindi nila gustong queen to, pero at least nandiyan siya ngayon. At kasali siya sa Miss Universe 2024 bilang host, di ba? So si Catriona Gray nandiyan din, syempre. Si Catriona naman ay isa sa mga backstage host na magaganap sa Coronation with Olivia Culpo at Mario Lopez. Marami nagsasabi na wala namang chemistry si Mario at saka si Olivia. Ewan ko ba sa dalawang yan, parehas naman silang magagandang tao. So sana mag-rehearse muna sila ng bonggang-bongga bago sila mag-start ng laban, di ba? Bago sila sumalang doon sa entablado. Ay nako, good luck. Good luck sa Miss Universe. Parang piling ko naman magagawa naman nila to ng tama, di ba? At para sa sumunod nating chika, nako, eto nga, mainit-init nga na pinag-uusapan ngayon sa social media. Dahil ang ating pambato na si Chelsea Manalo ay puring-puri ng isang TV personality, Puerto Rican TV host from Telemundo. Sabi niya kay Chelsea Manalo, sobrang ang ganda-ganda daw. At para sa kanya, stand out daw ang ating pambato dito sa Miss Universe. And then,
si Osmel nga, di ba? So, anong chika ko dito? Siyempre nakakatuwa kasi after Tyra Banks, tapos ayan, may Puerto Rican TV host na nagsalita about Chelsea, sa opinion nila, sa nakikita nila. I hope na sila na lang yung judges, no? Para talagang sure win na tayo. So, makakatulong kasi siyempre katulad niyan, may mga maraming judges dito na mga Latinos dito sa Miss Universe. So, sa pagsasalita ng Puerto Rican TV host na to, siyempre, mapapa-amaze yung mga judges kapag narinig nila, ano ba meron kay Miss Philippines, titignan nila yan. But, at the end of the story, guys, syempre, na kay Chelsea manalo ang kapalaran niya dito sa kompetisyon. So, challenging neto para kay Chelsea. Hindi ko alam kung nagpe-pressure na siya dahil pinupuri na siya ng mga ang dapat dito talaga may preparasyon siya para sa laban niya. And I think meron naman, di ba? Tapos, nakakatuwa kasi sobrang successful na Miss Universe Philippines na ang ipadala natin ngayon ay isang Black Beauty. So, ito yung first history sa ating bansa na nagpadala talaga tayo ng Black Beauty. And nakakatuwang isipin na successful dyan ang Miss Universe. Miss Universe Philippines kasi talagang maingay ngayon si Chelsea manalo at ayun naman yung purpose nila, yung gusto nila yung mapapadala ay mapapansin at mapag-uusapan at ayan na nga. Pero tulad nga na sinabi ko, at the end of the story na kay Chelsea lahat ang galaw, ang ganap na mangyayari sa kanya dito sa Miss Universe. So siya ang nagkukumpit, kahit pa sabihin natin pinuri siya ni Batman, binuri siya ni Robin, pero kung hindi naman siya magpe-penetrate, di ba, sa mga kalaban niya, di baliwala din. So performance ni Chelsea manalo ngayon ang aabangan ng lahat. So medyo challenging to kasi syempre, pinuri ka ng lahat dahil sa nakikita nilang, mukhang strong to at looks at talagang iba talaga yung dating. So, medyo kailangan talaga magpakitang gilas dito si Chelsea manalo after all, di ba? Kasi para mas makita ng mga humahanga sa kanya na, oh my God, talagang palaban talaga ang Chelsea manalo. Hindi lang tungkol dito sa mga TV host at mga TV personality na to, ha? Kahit yung mga tao na umaasa kay Chelsea manalo, na sana wag niyang biguin para sa laban niya. And I think naman, si Chelsea manalo, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Piling ko naman magpapasabog yan ng bonggang-bongga, di ba? So, mahirap mag-expect kasi tumataas na yung expectation doon lang ako siguro ngayon na tingnan na lang natin yung performance niya sa darating na preliminary competition na malapit na. So, yon! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.